Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Michael Porter Jr. ay nagkakaroon ng solid season para sa Brooklyn Nets, averaging 26 points, 8 rebounds, and 3 assists per game on 50% shooting sa field and 40% shooting naman sa 3-point line. Isang team na may matinding interes sa kanya patungo sa trade deadline ay ang Golden State Warriors at nakikita nga nila si MPJ bilang isang player na kayang punuan ang role noon ni Klay Thompson bilang ang number 2 option ni Steph Curry. At kung shooting nga pag-uusapan, ay pwede nga natin masabi na mas magaling pa si Michael Porter Jr. kung contested shots ang pag-uusapan. Siya nga yung player na akala mo ay hindi na niya ititira ang bola dahil mahigpit na ang depensa. Subalit dahil nga sa kanyang tangkad na 6'10" at mataas na talon sa jump shot ay tila ba nakafocus na nga siya sa rim. Basta nakikita niya nga ito ay walang problema sa kanya na pumukol ng jump shot. Isang bagay na posibleng maging problema na sa Warriors dahil sinasabi nga ng mga Warriors fans na buwakaw si Jonathan Kuminga. Well, mas malala nga itong si Porter Jr. Nagkataon lang na mas efficient ito mga kaibigan. Kapag nakahawak nga siya ng bola ay may 90% chance na titirahin na niya ito at andun ang possibility na hindi siya sumunod sa mga play. Dahil ayon nga mismo sa kanya ay hindi niya nakikita ang depensa. At bad shot man ito sa mata ng iba, subalit para sa kanya ay good shot pa rin nga daw ito. As a shooter ay bagay nga siya sa Warriors, subalit as a system player na magsiset minsan ng mga screen at magiging decoy, ito nga ang questionable mga kaibigan. Madaming ang hinuhusgahan ng kanyang naging performance last playoffs na medyo makalat at hindi siya gaano aktibo. Ganun pa man ay kitang-kita naman na injured nga ang kanyang balikat at halos hindi niya ito may angat ng matino. Isang bagay na hindi mo nga pwedeng questionin kay MPJ ay ang kanyang puso para sa basketball. Isang player nga ito na sinabihan na ng mga doktor noon na hindi na ulit makakapaglaro pa ng basketball matapos ang 2 back surgery bago pa man siya pumasok ng NBA. Ganun pa man ngayon nga ay legit all-star numbers ng kanyang pinapakita. Kahit na malaki na nga ang binawas ng kanyang athleticism dahil sa mga back injuries. Kayo mga kaibigan, gusto nyo bang mapunta sa Golden State Warriors si Michael Porter Jr. o masisira lamang ang kanyang magandang season dito? Habang si Dylan Harper naman matapos na magpakita ng napakagandang simula sa season na ito, lately nga ay nagkakalat siya mga kaibigan. Kung aalisin mo lang nga ang 22-point performance niya sa game laban sa team na hawak ang worst record sa buong NBA ngayon na Indiana Pacers, sa kanyang last 10 games si Dylan Harper ay nagtatala lamang ng 5.4 points on 29% shooting sa field and 4 of 23 naman sa 3-point line. That is only 17% mga kaibigan. Walang duda na may kakayahan siya na maging superstar, andun nga yung talent sa kanya. Ganun pa man ay nagsastruggle na nga talaga siya lately at malaking dahilan ito kung bakit napapadala sa mga talo ng San Antonio Spurs lately. May record lang nga ang San Antonio Spurs na 5 wins and 5 losses matapos sa talunin ng OKC ng 3 sunod na game. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?